Purihin po, Panginoon, sa awit ng ating Alpha and Omega, right? At the table of the Lord, we will gather. So, tunay po, ang unang linggo at pangatlong linggo ay pagsasama-sama natin upang makihati at makipagdiwang sa tanan ng mundo. So, sa month po ng July, ay magpapasimula po tayo sa bagong team natin na naukot po sa health and wellness. So, parang first time lang po mga ganitong topic dahil monthly ay iba-iba po ang ating matutunan ng ating team o mga message. Dahil po ngayon ay growth ministry ang nakasal, so sa kanila po under care, pag-alaga, membro, kaya po nasa kapila ng visitation team at yung mga lay organization. So, ang ating pong staff team ay sabi nga po, caring for the body as well as cellphone. So, kasama dun sa ating health and wellness ay honoring God through healthy living. So, sa ating pong text ngayong umaga ay narito pong basahin natin ang sabay-sabay mula po sa 1 Corinthians 6:19 to 20. Hindi ba niyo alam na ang katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na niyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang kasalanan. Kaya gamitin niyo ang inyong katawan upang maparahalan ng Diyos. Magpalain po tayo sa nabasa ng kanyang mga salita. So, narito po mag-isip tayo. Mula po doon sa sinabi ni A.J. Martin. So, tignan po natin ang sinasabi niya. So many people spend their health to gain wealth, and then have to spend their wealth to regain their health. Ako, medyo challenging kasi yan naman po katotohanan ng buhay. Lahat tayo, wala excepted. Magmula tayo magiging kabataan o mayak hanggang sa senior, ito yung aking pinagsisikapan. Diba? Yung aking kalakasan, pinumbot natin, pagkakit tayo ng ating pangangailangan o either yung kayamanan. Pero in the later years ng buhay ng edad natin, yung ating na-accumulate na pagandaan at kayamanan, ang hinahabol naman natin ay yung ating mga kalakasan o yung mabuting pangangatawan. So, tayo po ay sandaling manalangin. Samahan po kami, Panginoon, upang sa iyong mga salita, ito po ang hayag sa aming mga puso at isipan, sapagkat ito ay napakalagang bigyan ng tunay na pansin upang sa aming buhay ay maningilin po kami karapat-dapat at makasunod sa iyong katulong. Pagpalain mo po ang mga salita. Ito po ang aming dalang sa hilingan sa pangalan ng Diyos. Amen. So, kung titignan po natin, ang tinatawag natin templo ay kinilala sa banal ng kasulatan bilang yung ating mga katawan. Ay sabi nga po, God's temple. Kung titignan po natin sa lumang tipan, sabi ko, ay meron po doon pagkaunawa. Sabi nga po sa Study of God and Theology, ang temple daw po ay hindi lang isang building o isang struktura, kundi it was the place where heaven and earth met. So kung titignan po natin ang konsepto nito, yung langit at lupa at umuong nilita
ayun daw ay tinatawag na temple. Dahil it is the place kung nasan po ang kanyang mga nilikha. Kung titignan natin sa Hebrew word, yung temple po, Belhal, means palace. So, kung titignan po natin, it was God's literal physical throne on earth. So, itong tinatawag na para sa Diyos ang templo na ito ay isang palace. Sa Tagalog, alam natin palasyo, isang kaharian, na kung saan yung trono ng Diyos ay narito sa kalagitnaan. So, in the future o sa dumating ng mga panahon, the temple was built as a smaller version of the physical universe. So God lived in the Holies of Holies. It was a sacred space of preaching holiness. Kung titignan po natin, kung ang kabuuan ng sanlilikha ay tinuring na palace o isang templo ng Diyos, ang sabi ko, sa mga sumunod na panahon, ito'y tinignan na smaller version ng universe. Yung sinasabi ng templo. Na kung saan ang Diyos ay nananahan sa kanyang kabanal-banalan na kalagayan. At kung nasan siya, nandun ang tunay na kabanalan. Bagaman sabi nga po, the human body was not explicitly called a temple sa lumang tipan, hindi po ito basta nahayag o binigyan ng o sinabi ng tahasan ng katawan ng tao ay templo. Pero, ang sabi nga po, through theology, itong dalawa na to ay binigyan ng mas malalim na pagpapaunawa. Yung pinagkakita ang pagkaunawa tungkol sa sinasabing image of God. So, ang tao na nilikha ng Diyos ay ipinahayag na hindi lang itong universe, hindi lang itong sanlibutan para maging palasyo o templo ng Diyos, kundi ang sabi ko, sinimulang ipahayag na ang tao ay hindi na binibigyan ng pagpapalaga sapagkat sa tao mahayag yung imahe ng Diyos. Yung sinasabi natin image of God or imago life. So, titignan po natin sa Genesis. Sabi po, Genesis 1:27. So, God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female. He created them. So, ang presensya ng Diyos, ang pagkalikha sa tao ay napakalaga sapagkat ito ay kapayagan ng Diyos na dapat makita sa tao. So, pumapasok po dyan, yung pagiging imahe ng Diyos ay dapat makita sa tao na kanyang nilikha. So, hindi lang ito sinasabing mananatili sa kalagayan na ang mundo, ang lahat ng creation, ay doon lang nananatili ang Diyos sa kanyang presensya. Sa Old Testament po, nagkaroon po ng development yung relationship between the body and the temple. Kasi pag titignan natin sa konsepto ng lumang tipan, nasa yung templo. At bakit ang katawan ay naging templo. So, titignan po natin yung apat na idea mula po sa Old Testament hanggang sa New Testament. Sabi po, una, human as living temple. Yung idea, pagkaunawa, na ang tao bilang buhay na templo. Ano po ang ibig sabihin? Sabi po, in the ancient world,
people built physical temples to house their God. Kaya nga, ang alam natin sa lumang tipan, ang daming mga tinayong templo kasi merong iba't-ibang Diyos na inilalagay nila para doon manahan. At doon sila sa kaya lang, sa pag-ibig ng Diyos at pagtingin niya, hindi kasi kailangan na sa loob lang ng building o templo ang presensya ng Diyos. Ayaw na ang kapayagan ng kanyang banal na spirito o kanyang presensya ay manahan lang sa building. Pero ang sabi ko na, God designed human to bear His image. So tayo ay hinihiwalay ng Diyos yung pagkaunawa na tayo ay nandun lang sa building, nandun lang sa isang place para sabihin nandun ang presensya ng Diyos. Kundi, sabi nga natin sa lumang tipan, sa John 4, alam natin yung istorya ng babae sa Marigana, sabi nga, ang aming mga Diyos ay tumamba dito sa bedroom sa balon ni Jacob, diba? So parang ang dating, nasa ng Diyos, nandun lang makakakilalanin. So sinabi doon na ang Diyos ay sasabay sa Espiritu at sa totohanan. So hindi na limited sa isang lugar. At ang pinakamahalaga namin sa dito, ang tao ang tunay na magiging templo ng Diyos. Para kung saan man nandun ang tao, nasan man ang Diyos, ay naroon siya mananahan sa mga tao na sumasampalataya sa Kanya. So, kung titingnan po natin, hindi ang tao ang siyang pinakabuhay na templo ng Diyos. Pangalawa po, creation of the first temple. So, nilayo ng Diyos kapag kaunawa na ang templo ay nakatemplo lang sa mga bahay ng Diyos global. So, dito sa lahat, ayaw nga na manatili ang pagkaunawa ng tao ay sa templo kundi ito'y mananahan. Sa tao kung mamahayag ang kanyang imahe. Pangalawa, creation as the first temple. Ang takumilika bilang unang templo. Sa mga theologian ko, ipinapahayag nila na ang Garden of Eden in Genesis was the first temple. Bakit po ang Genesis ang unang naging templo o pinapanahanan ng Diyos? It was the first place where God and humanity lived together perfectly. Kaya nga po ay sa kasaysayan natin, si Eva at si Adan ay malayang namumuhay ng may pagmamahal, nakakaita, may magandang samahan. Pero again, alam naman natin na nung nagkasala si Eva at si Adan, yung sinasabing place na kung saan meron silang magandang pagsasama ay naputol. At pinakikita po dito yung layout ng mga tabernacle and temple sa lumang tipan na mayroong sinasabing outer court, holy place, at sinasabing may restricted inner sanctuary. So, doon pala kinuha yung concept na hindi ka makakapasok sa dakong banal hanggang hindi ka malinis, hanggang hindi ka karapasada. Kaya yung dating sanctuary, yung dating temple, at lugar na pinagsasama ng Eva ni Adan, nakat. Kasi hindi na mo ito. Sa sinasabing first sanctuary o first temple. So, meron ang hangganan. So, doon po nakita nila yung main na idea. Pangalawa, the danger of defilement. Ang pangalim ng kalumihan o ng pagkasira.
Dahil ang human body ay tinitignan na kung saan ang presensya ng Diyos ay nananahan. Pero tanungan-tipan ko, mahalaga sa kanila yung sinasabing kalinisan, yung purity. Kaya nga po mula sa Leviticus, sa Book ng Deuteronomy, ay pinakikita po yung mga laws. At yung mga laws na yun, ay laging naungkol what goes into the body and what comes out. Kung ano daw pumapasok sa katawan at ano yung lumalabas. Kaya nga, binibigyan ko ng pagpapalaga sa lumang tipan yung kalinisan, yung holiness, yung purity. Kaya nga pagka sila ay tumatamba, nagdadala sila ng mga sakripisyo, mga malilinis, ng mga hayop, yung karapat-dapat, walang kakintasan. Kasi nga po, ang sinasabi at ang tinuro sa mga Israelites, that God is entirely holy. Anything that brought uncleanliness or sin into a person's body or life created a barrier between them and God's holiness. So, napakalaga sa kanal na kasilatan sa lumang tipan na anumang hindi malinis, hindi mabuti at kaluludoon ay hindi mahiling katanggap-tanggap. So, ang mahalaga sa paningin ng Diyos ay yung sinasabing holiness. Yung isang katawan, isang pagkatao na hindi magkakaroon ng kahit anong hadlang na kasalanan at hindi magiging karapat-dapat sa presensya ng Panginoon, sa kabanalan ng Diyos. And then, pang-apat po, the transition to the body as a temple. Sabi ko nga kanina, hindi sa ganong kadirektan sinasabi ang katawan ay templo ng banal na Espiritu mula sa lumang tipan. Sapagkat ito'y nakasalalay lang sa isang lugar, ito'y nakasalalay lang sa isang templo na mga Diyos-Diyosan ang makikita at doon sinasamba. At mula kay Nebuchadnezzar, na ipahayagsabi na sila man ay naalis at kinaboy doon sa dating lugar na sinasabi nila the first temple sa Genesis. And then, dahil sa kalumihan at kasalanan, walang karapat-dapat sa pagsamba sa Diyos. Magiging hadlang upang makita ang kabanalan at presensya ng Diyos. Yung transition to the body of the temple, kung titignan po natin, sabi nga, ang paglipat ng katawan bilang isang temple. So ngayon, makikita lang natin to na nagkaroon ng kaganapan yung sinasabi sa 1 Corinthians 6:19-20. Nung magkakala ang mga Israelites, the physical temple were eventually destroyed. Nawasak, nasira, at sabi po, the Old Testament prophets look forward to a day when God will put His Spirit directly inside people. So, ang magkakala, maraming pagsuway ng mga Israelita, at sabi nga, kahit ang mga physical na mga temple mo ay nawasak, lalo sa panahon ng pagkatapos. Pero, may mga propeta na nagpahayag na sila ay tumitingin sa darating na panahon na ang Diyos mismo ay ilalagay ang Espiritu sa puso ng tao. Hindi na nakasalalay sa anumang building, sa anumang pwedeng kilalanin ng place of worship o kung nasa ng Diyos. Sa Ezekiel 36:26-27, ang sabi po dyan, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my
agree and be careful to keep my word. So dito, yung transition, yung pagbabago, yung paglilipat sa mga maling pagkaunawa, sa limited na pagkaunawa, sa box na pagkaunawa, ngayon ay dito na ipinakikita na ang templo ng Diyos ay walang iba, kundi ang katawan. Kaya nga, nung sinabi na, kung ang pusong matigas, ang pusong patay, ang pusong walang buhay, ngayon ay pagkakaloob. At ilalagay sa puso ng mga tao at mapapalitan ito ng isang pusong kasunurin, isang pusong may pagkakilala sa Diyos at tunay na ginagawa ang kalooban. These Old Testament promises o promise find fulfillment in the New Testament. Kaya nga sinabi sa 1 Corinthians, makibasa po natin ang sabay-sabay. Do you know that your bodies are the temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. Okay, so, ang pagdurugtong ko, for you were bought with a price, so glorify God in your body. So, nakikita po natin ang katotohanan. Bakit sinabi ni Apostle Paul? Sabi ko, the Apostle Paul reveals that the Holy Spirit lives inside the believer. At dito na po nagkakaroon ng connection yung body at the temple kung saan nananahan ang Espiritu ng Diyos. So, therefore, individual Christian body become the active dwelling place of God, replacing the stone building in Jerusalem. So, meron pagbabago ng bawat katawan ng mga anak ng Diyos, ng mga nananampalataya, ay magiging lugar na kung saan siya ay mananahan. At hindi na ito nakadepende doon sa building, sanctuary, sa lugar na kung saan ay tinatagurian lugar ng mga Diyos-Diyosan. Since malinaw na po sa atin paano nagkaroon ng relationship connection ang body at sa temple, ngayon nais ko rin po bigyan ng pansin. Ang sinasabi sa aking topic, caring our body as God's temple. Kung titignan po natin ang tao, meron tayong tinatawag na tripartite being of human. Sa marami po, alam na po ito, pero minsan nalilito pa kung ano ba yung soul, spirit, and body. Sabi po, the tripartite being of man is a theology. It states that the human consists of three distinct parts: the body, the soul, and the spirit. This idea is based on the Bible verse, like in 1 Thessalonians 5:20. At sabi ko doon, may God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So dito po, sa 1 Thessalonians, ipinapakita na at ipinapahayag yung tripartite being na yan ng tao ay meron pong higit na layunin. At ito po ay magkakasama, holistic, buo. Hindi lang katawan, kundi maging ang kaluluwa at maging espiritu ay matagpuan ko po walang kapintasan hanggang sa pagdating ng ating Panginoon bilang God temple. So, isa-isayin po natin yung body. So, pag pinag-usapan natin yung body, sa iba, may pinigyan nila manikil, kaha, walang buhay. Anong tipan sa creation, sabi doon ay umugit mula sa putik, pero walang buhay. So, body ay kaha
ginagamit upang maging shell. Kaya nga sabi, the body is your physical shell. It allows you to interact with the world through your five senses. So ito yung mga pagpapatunay ng ating katawan ay meron namang pakikipag-ugnay sa ating mata, sa ating mga tal, sa ating panlasa, sa ating pangamoy, at maging sa ating pag-ibig. Pero po, dinadagdagan pa yata ito ng science na meron kang ibang senses o body part na papayan nito. So, kung titignan po natin, buhay tayo. Gumagalaw, kumikilot dahil meron tayong katawan na nagiging tinatahanan. Okay, kung titignan po natin, how do we care for our body? Dahil caring our body ang ating goal. Tingnan po natin ang mga picture. Yan. Good habit means good life. Tingnan po natin ang mga good habits na meron tayo. Sa mga picture. Yan, exercise. Proper diet. Proper hygiene. Siyempre, meron pa rin maintenance. Lahat po ito ay may kaugnayan sa ating body. Ang ating katawan, pinamahal, pinalagaan, pinoproteksyonan, pinagaganda. Ako. Pero ang tanong, kung mag-check tayo, saan po tayo ng baksa? Ako, baksa ako sa exercise. Sa proper diet, kaya may mga maintenance, hindi naalagaan. Diba? Siyempre, yung iba pa natin ginagawa para sa ating katawan. So, sabi ko, sa 1 Corinthians 3:17, if anyone destroys God's temple, God will destroy God's person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. Minsan, nabasa po tayo ng Bible, okay yung 1 Corinthians 6:19, na pinagmulan yung body, sabi nga sa temple. Pero ang hindi ko nababasa na kasunod ay tungkol doon sa God's temple na kapag sinira mo yan, ano sabi? God will destroy God's person. Kasi, para sa Diyos, ang temple ay sacred, banal. Sabi mo, banal ang iyong katawan ng iyong temple. So, kung may kabanalan, lahat ng ginagawa, kabanal-banal. Tama po ba? Sacred, mahalaga sa Diyos. Holy ang pagtingin niya. Kaya lang, ito po ang problema sa tao. Ang Diyos nagsabi dito, God will destroy that person. Pero tingnan po natin ang ginagawa natin sa ating mga sarili. Next po. Yan. May tinatawag tayong self-destruction. Hindi na ang Diyos ang titira sa ating katawan. Ang sabi po, sa ating palang tinitira na natin. Sa pamagitan po ng mga biceps, mga ginagawa natin sa ating mga sarili, yung mga kabataan dyan, mga gaming, pupuyat sa media, at sa iba't ibang ginagawa. At siyempre, yung iba naman, ang kanilang hobby ay kumain, food trip, excess eating na sinasabi. Marami pong paraan para tayo mismo ay sirain natin ang ating mga sarili. Yung body. Sabi nga, yung iba, nagkakaroon ng enhancement. Kapatasin sa ilong, kapaganda. Hindi naman po masama. Kasi parang sabi daw ay inaalagaan ang katawan mo, pinagaganda. Pero not to the extent na masira. Kasi yung iba, merong medical effect. Diba? Ikita natin, lalo nakakasama yung mukha. So again, bilang body, mahalaga po na ito ang una natin inalagaan, pinamahal, pinakalinga, at binibigyan ng pagpapalinga. Pangalawa po, yung soul.
Sabi po, the soul is your inner self or personality. It is made up of your mind, will, and emotion. It is how you think, feel, and make choices. So ito po yung pinakalituan na iba. Ano ba yung kaluluwa? So mental po yung kalagayan. Yung mind, o yung intellect, yung will, at yung emotion. Kakahalo po yan sa ating kaluluwa. Napagamat may body, ito po yung nasa kaluluwa natin. At ngayon, dahil ang nagpapalala natin bilang body at sa temple, kasama ang ating kaluluwa para ito ipagpasabi nga, para i-feel natin. Sa Philippians 4:8, sabi po dyan, pakibasa natin ng sabay-sabay, finally, brethren, whatsoever things are true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is godly, whatever is admirable, if anything is excellent, praiseworthy, think about such things. Dahil ang mind, emotion, at will natin ay lahat po yan ang gagawin. Kaya nga sabi, bantayan po natin yung ating mga sarili. At dahil binabantayan natin yung mind natin, yung intellect at yung ating emotion, dapat po yan yung maging panuntunan. Sapagkat yan po ang tunay na nais ng Diyos ang makita sa bawat isa. Kung nababantayan mo yung isip mo, kung ano mali, kung ano mabuti, kung ano yung kalibig-ibig, at lahat pa, ito'y magiging, sabi nga, magkakaroon ng magandang kapahilagan yung ating mga ginagawa. And then, sa Romans 12:2, alam naman po natin ang ibig sabihin na, ipinapakiusap sa atin sa biyaya ng Diyos, i-present natin yung body natin as a living sacrifice. Ilang sakripisyo kundi holy and pleasing to God. So yung po ang tunay na pagsamba. At kasama po doon, yung renewing of your mind. Kasi pag hindi mababago isip natin, ang gagawin natin lahat ng panuntunan at gusto ng salita na maglilig naman sa atin sa distraction. Okay po. And then, sabi po, after ng soul, yung spirit. Sabi po, the spirit is the different center. It is a part of you that connects with God. Without it, human cannot have a true spiritual understanding of God. It's God's consciousness. Kung maniwala po tayo, sabi nga, yung Espiritu ng Diyos kapag wala sa tao, ano po ang kalagay? If anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Kung ang banal na Espiritu ay wala sa inyo, hindi kayo Christ. Pakicheck nyo yung mga sarili nyo. Kung talaga nandyan ba ang banal na Espiritu, kasi yun ang nakikipag-ugnay. Yung Spirit made alive and indwelling of the Holy Spirit. So, nandoon ang buhay at ang pananahan ng banal na Espiritu. Kaya nga po ang sabi sa Galatians 5:25, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. So, ang pamumuhay natin ay ayon sa banal na Espiritu. At bawat hakbang natin ay mula sa Kanya. Sa Galatians 5:22-23, alam naman po natin na ang pamumuhay sa Espiritu ay lagi may fruit. At yan po binanggit lahat natin ng fruit. Yung pamumuhay na dapat makita sa atin dahil nasa atin ang Espiritu sa atin. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, against such things there is none. So, tingnan niyo po ginagawa ng Panginoon. Dinidirect tayo sa isang buhay na malinis ba
kaya kakaya-kaya sa kanya. So ang tanong ko, what is God's will? Ano ba ang tunay na kalooban ng Diyos sa God's temple? Sa 3 John 1:2, sinabi dito, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health as your soul prospers. So maliwanag naman po ang sinasabi dito, ang panalangin at gusto ng Diyos ay magkaroon tayo ng isang buhay na ganap na sagana at malusog. Sigit din ang ating kaluluwa. Ang Espiritu na siya nagbibigay ng kaunahan. Holistic wholeness. It is a reminder that God cares about every aspect of your life. Mind, body, and spirit. Hindi po pwede may iwan. Hindi puro body lang. Hindi pwede puro soul lang. Lalo mahalaga, huwag may iwan ang spirit. Dahil yun ang kabuuan ng pagiging temple. Pagkat hindi lang dito, kundi ang templo natin ay ang kataman Lord at all time, at all place. And then, sabi kong pagtatapos, mula din sa ating text, na ito lang balikan. Ang katotohanan. Number 1, ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo na kaloob na ito. So, bigay po sa ating sustento. Kasama ka ng soul, mind, or spirit. At sabi nga, be a good steward. Kung sa una pa lang, hindi mo na binibigyan talaga ang katawan mo. At ang iyong soul ay magulo, messed up, lalong hindi sa lahat kung wala ang banal na experience. Hindi po tayo magiging mabuting katiwala. Pangalawa, hindi na natin pag-aari ang ating katawan sapagkat bibili na tayo ng isang malaki. Matandaan po natin, recognize the giver. Alam niyo ba kung ang ating Diyos, nandibigat sa atin, pinagkatiwalaan tayo, pero hindi sa lahat, alalahanin po natin kung anong halaga natin nung bibili tayo ng kanyang lupa. Para patawarin, binigin, at magkaroon ng bagong buhay. At ang buhay na ito ay pagpapahalaga. Pangatlo, gamitin natin ang ating katawan upang makaragalan. Not for our own consumption, self-satisfaction, but for God's purpose and for God's good. Lahat po na ito, mag-e-end lang tayo for God's good. Ang mabigyan natin siya ng kapurihan at kalakalan sa ating mga buhay. Kaya nga po tayo ay God's temple. God's temple na kung saan siya makikita, siya maayag, siya magiging buhay sa ating mga buhay. Dahil ito pong magtapos sa sinabi ni Jim Robin, basahin po natin at namnamin natin. Take care of your body. This is the only place you have. At nawala na ang ating katawan lupa, ng buhay. Pero habang nasa ating katawan lupa, hayaan natin ang body, soul, and spirit ay tunay na mahayag bilang God's temple. Pagpalain ko tayo